The biggest scam na nasabi ko talaga sa pamilya ko. Yung literal na sumusweldo sa pag-vlog. Tapos the following months, ayan, meron na akong mga kamag-anak na nagsipag-vlog din. Nag-share na rin sa Facebook. Yung isa, nag-vlog, documentary pa. Eh kasi diba kapag labas ako siya. So wala akong sinabi na ano, ganyan ka. Ano kasi yan, so way back grade 8 ako, that was 2017, hindi ko makalimutan yung November yon. So napansin ko na talaga na merong iba sa sexual behavior ko. Sexual behavior ha, hindi mental behavior, sexual behavior. So yon, so hindi para dito. Ayan, so nawala ko sa memory card ko nung time na. So anyways, ayan. So lumala ito siguro nung tinuli ako. Ayan, oo, lumala siya nung tinuli ako. 2016. Pero 2017 kasi grade 8 ako, ramdam ko na talaga na parang palala ng palala. Especially nung December, nung time na yun, ramdam ko talaga na iba. Ngayon, sabi ko, sige mag-video ako for mental behavior therapy. Parang ganun siya, parang itinuring ko yung pag-vlog as mental behavior therapy, parang ganun. Para mai-focus ko sa iba yung attention ko, wag sa mga ganung bagay. May focus ko sa iba. Ngayon, syempre, nag-video ako. Ang tinanong sa akin, sabi nila sa akin, ba't ka ba nag-video, David? Ba't ka nag-vlog? So, ba't daw ako nag-vlog? So, hindi ko naman masabi na tinuturing ko siya as therapy sa mental health behavior ko. So, ang sinabi ko na lang, sumusweldo ko sa pag-vlog. Ayun, yun ang sinabi ko talaga na dahilan ko. Yun ang sinabi kong reason ko. Kasi hindi ko naman masabi na for my mental health, hindi ko masabi yun ng direkto, lalo na sa pamilya nga. Kaya sinabi ko na lang nga na sumasweldo kasi hindi din naman maluho yung nanay at tatay ko. So okay lang na sabihin ko sa kanila na sumasweldo. Hindi rin kasi nila, wala kasi sa ugali nila yung i-expect yung sumasweldo kumikita. Wala silang pakialam sa ganun eh. So yun na lang ang sinabi ko para may rason lang ako na sabihin kung ba't ako nag-video. Ayun siya. Nagsimula to February 2018. Yan ang pinaka first ever upload ko. Related siya sa Valentine's Day. So yun. So habang ini-edit ko yun, nakatulong nga siya sa akin talaga kasi naisantabi ko yung abnormality sa sexual behavior something. Naisantabi ko siya, parang naiwasan ko. So doon ako nag-focus sa pag-video. Ayan. So syempre, nagtanong na rin yung iba kong mga kamag-anak. Sabi nila, nag-video si dot kasi ito yung nickname. Ayun, nag-video siya. Ngayon, ang sinabi ko na lang na rason ko, opo, kasi nga, sumasweldo sa pag-vlog. Yun na lang ang sinabi ko, kasi nga hindi ko naman masabi na for my mental health. Paano iintindi ng iba kong mga kamag-anak yun. Tapos, the following months, ayan, meron na akong mga kamag-anak na nagsipag-vlog din. Ngayon, nagsipag-vlog na rin sila. Nagsimula siya sa isang side, nag-vlog na, nag-share na rin sa Facebook ng mga content. Hanggang sa umabot sa point na meron akong isang kamag-anak na nag-vlog din. Magkapatid sila na nag-vlog. Tapos yung isa, nag-vlog, documentary pa. Eh kasi diba kapag documentary, ikaw ang editor, ikaw ang producer, malamang pera mo yun. Lalo na mag-interview kayo sa iba't ibang bahay. Maliban na ako libre siguro. Pero imposible magpapa-interview na libre, diba? Nag-documentary. Ngayon sabi ko sa isip ko, labas ako siya. So wala akong sinabi na ano, ganyan kayo. Ano siya tawag dito? Basta ano, napapaniwala ko yung more on sa mga kamag-anak ko na talaga sumusweldo sa pag-vlog, which is wala naman talaga. During kasi nung ano na yan, 2017, wala pang affiliate nung time na yun, wala pang mga nag-affiliate. Merong isang vlogger din, nakalimutan ko yung pangalan, pero babae siya na naka-brace. Ayan. So, yun, siya, sa kanya nanggaling yung yung trend na sumusweldo sa pag-vlog talaga. Hindi ko makalimutan yun, sabi niya sa vlog niya, mag-upload lang yan, mag-upload. Nasweldo kayo sa vlog. Ngayon naman napanood ko yun, sabi ko, ayos tong rason na to, gayahin ko to. Yun, kaya kapag tinatanong ako, sabi sa akin, David, ba't ka nag-vlog? Para ano? May sweldo dito makikita, sabi ko. Tapos, ano yun, tawag dito, 100 subscriber pa lang ako dati. Ngayon, sabi sa akin, ilang subscriber bago ka sa sweldo? Sabi sa akin. Sabi ko 500, hindi ko in-expect na aabot pala ng 500 nung time na yun. Akala ko hanggang 200 lang kasi wala din naman kwenta yung ano ko kasi for my mental health na lang, ganyan. Umabot ng 500 subscriber. Ngayon sabi ko, wala pa, pag 1k subscriber na daw. Umabot ulit ng 1k. Siguro ngayon sabihin ko sa sweldo pag 5k na. Pero wala talaga siya. Wala talaga siyang literal na sweldo. Wala talaga. Sa ngayon, doing an affiliating, ganyan, doon ako sa point na yung kumikita. Pero maliit lang yun. Ano lang siya. Kulang pa nga sa pamasahe sa tricycle lang kita eh. So, ganun siya. Kulang pa siya sa pamasahe sa jeep. Talagang for ano nga lang, kapag halimbawang meron kang kailangang pag-focusan ng ibang attention, ganito, lalo pag halimbawa mental health behavior, ganito, ganyan, kailangan mo siyang i-focus sa ibang bagay.
So mag-vlog ka. Maganda na na-invento yung mga camera kasi ako masaya ako pag in-edit ko yung sarili ko. So nafo-focus ang attention ko dito. So so ganun siya. So may point. Tapos hanggang sa tinanong na rin ako na iba kong mga kaklase dati. Sabi niya, David, nag-vlog ka, bakit? Sabi ko, sumusweldo kasi. Tapos sa panood din kasi nila yung ibang mga content creator na nagsasabi na literal na sumasahod, sumusweldo sa pag-vlog. Panood nila. Hanggang sa the following months din, yung ibang mga klase nagkaroon na ng mga DSLR, ganito ganyan, nag-video na din sila. Ako kasi cellphone ko that time is Asus Zenfone 2 Laser. Yan, cellphone ko yan hanggang sa nasira siya. Nasira yung motherboard na overuse. So yan, so hindi ako humiling ng iba. So yun, so hindi ako nagpabili ng bago. Hindi ako bumili ng bago at all. Hindi ako nag-ipon para bumili ng bago. Kaya yung nasira yun, talagang back to zero ako. Wala akong pera. Ayun. So, yun lang siya. Siguro ang tawag dito, masaya siya in a point na marami akong nakikilalang tao sa online. Ganito, ganyan. Ayun siya. Tapos, sa pag-vlog ko dati, tawag dito, wala akong pakialam sa video quality. Marami nagsasabi sa akin ang pangit daw ng video quality ko. Pero masaya kasi ako sa Asus ko lang dati. Kasi hindi naman talaga literal na susweldo. Ginagawa ko siya for my mental health, diba? For my for my sexual behavior na ma-focus sa iba yung attention. Nawala, kasi tawag dito, nag-decide ako na mag-vlog. November 2017, grade 8 ako. Sabi ko, may iba na. So, iba na yung sexual behavior. Hanggang sa napansin ko lumalala siya, lalo nung ipinanganak yung isa kong pinsan. Ayun siya, yung December nung time na yun, ang lala nun talagang parang every hour gusto kong mag-ganon. Tangina. Talagang every hour. So sabi ko, may mali talaga. Lalo yung January, tapos diba malamig, laging ganon. Tapos yun na, February, nag-decide ako na mag-video. Since nagkaroon ako ng tripod dati, binili ko yung tripod, hindi para sa pag-vlog. Bumili ako ng tripod dati for stand kasi nga kapag family picture dito, halimbawa Pasko, ginagamit yung tripod. So yun siya. So sakto may tripod ako, may cellphone ako. So nag-start ako mag-video. Mga video lang yun, mga ganap yung Pebrero. Yung parang mai-focus lang sa iba yung attention. Ganito ganyan. Tapos hanggang sa tinanong na iba kong mga kamag-anak, ba't ka nag-vlog? Ganito ganyan. Sabi ko, sa sweldo kasi dyan, magantay lang kayo. Ganon siya. So masaya siya in a part na pwede kong irason yun. Kasi since hindi naman din maluho kasi, hindi kami maluluho. Lalo yung nanay tatay ko, hindi kami maluluho. Kami, tawag dito. Wala kasi lang pakialam eh. Lalo yung sinabi ko na sa sweldo sa YouTube. Wala silang pakialam. Basta wag lang daw ako magmura sa... Hindi man talaga ako nagmumura-mura sa video. So, something ganun. So, wala silang pakialam sa sweldo. Pero, yun nga. Hanggang sa yun na ang naging rason ko dati. Kapag tinatanong ako ba't ako nag-vlog, sabi ko sa sweldo yun kikita. So, yun lang. So, wala naman talaga literal na sweldo. Pero, nagbablog pa rin ako for para lang ma-focus sa iba yung attention. Hanggang sa i-edit ko pa to, lalagyan ko pa na maraming effects. So yun siya. Kumbaga parang iikot nandun yung time ko for the time. So masaya siya. Tapos ayun. Siguro tawag dito, isa rin sa kasi yung iba kong mga dati, nagpabili-bili na sila ng mga bago nilang mga cellphone, mga bagong camera, mga gandang mga video nga. So ako naman, hello. Ba't akong papabili? Alam ko namang hindi talaga sa sweldo. So yun siya. So yun lang naman. My biggest scam na nasabi ko talaga sa pamilya ko is yun na sa sweldo sa pag-vlog. Which is hindi naman talaga. So thanks for watching. Namiss ko mag-vlog ng ganito. Yung naka-ganyan. Nakamiss.